Sa buhay Kristiyano, natural na dumarating ang mga panahon ng panghihina. Parang apoy na minsang maliwanag at mainit, pero unti-unting humihina kapag hindi nadadagdagan ng kahoy o hangin. Ganito rin sa ating pananampalataya. Kung hindi natin ito pinapangalagaan, unti-unti itong mawawala ang init hanggang tuluyang mamatay. Ang apoy sa ating espiritu ay kumakatawan sa ating pag-ibig at sigasig sa Diyos. Sa una, kapag bagong natin tanggap si Kristo, nag-uumapaw ang ating kagalakan at pagnanais na maglingkod. Pero sa paglipas ng panahon, dumarating ang mga hamon, pagod sa trabaho, mga pagsubok, pagkadismaya sa kapwa, o maging sa sariling kakulangan na nagiging dahilan para lumamig tayo. Ang tanong, paano mapapanatiling buhay at mainit ang apoy na ito? Una, palaging magbalik sa presensya ng Diyos. Kung paanong ang kandila ay kailangan ng apoy para magliwanag, tayo rin ay nangangailangan ng constant na koneksyon sa Diyos. Ito'y nangyayari sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin at pagbababad sa Kanyang salita. Hindi sapat ang isang beses sa isang linggo na pagsisimba. Kailangan ito araw-araw, gaya ng pagkain. Ikalawa, lumayo sa mga bagay na pumapatay ng apoy. May mga gawain at impluensya sa ating paligid na tahimik, ngulit unti-unting pumapatay sa ating pananampalataya. Maarang ito ay maling barkada, nakakasirang content online o mga gawain na inuuna kaysa sa Diyos. Tulad ng apoy na nilalagyan ng tubig, hindi ito mamumunga ng init kung patuloy nating hinahayaang malunod sa makamundong bagay. Ikatlo, makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Ang kahoy sa apoy ay mas matagal na susunog kapag magkasama, pero kapag iniwan mo ang isa, mabilis itong mamamatay. Sa ganitong paraan, ang pakikisama sa mga kapatid sa pananampalataya ay nagpapanatili sa ating init sa paglilingkod. Ikaapat, maglingkod sa Diyos ng tapat. Ang paglilingkod ay hindi lang tungkulin, ito ay gasolina sa ating espiritu. Kapag ginagamit natin ang ating talento, oras at lakas para sa gawain ng Diyos, mas nararamdaman natin ang Kanyang presensya at layunin sa buhay natin. Panghuli, alalahanin ang unang pag-ibig sa Diyos. Sa tuwing nararamdaman mong nanlalamig ka, bumalik sa puntong iyon kung saan una mong naramdaman ng Kanyang biyaya at pag-ibig. Tanungin ang sarili, ano ang nagbago at ano ang pwede kong ibalik? Hindi kalooban ng Diyos na manlamig tayo. Nais niya na maging masigasig tayo hanggang wakas. Hebreo 3:14. Kaya't alagaan ang apoy na yon. Pakainin ito ng salita, protektahan ito mula sa hangin ng tukso at payabungin ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Panalanin, Panginoon, salamat sa apoy ng pananampalataya na iyong ipinagkaloob sa akin. Huwag mong hayaang mamatay ito sa lamig ng mundong ito. Turuan mo akong manatiling malapit sa iyo. Iwasan ang mga bagay na pumapatay sa apoy at maging masigasig sa paglilingkod. Amen.